gabayan po tayo ng kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. At makipagbukas po sa inyo sa awit, chapter 106, verse 1 to 2. Nang sabi po na salita ng Diyos, purihin ang Panginoong Diyos. Pasalamatan siya sa kanyang kabutihan. Hello. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Verse 2. Sinong mangangahas upang magpahayag na siya'y dakila? Sino ang pupuri at magpapahayag ng kanyang ginawa? Sino po ang unang-una magpapahayag, mangangahas, na magpasalamat, magpuri, magayag ng ginawa ng Panginoon sa buong isang linggo? Taas mo ang kamay. Ayun, sa buhay ulit natin sa'yo, palagpakan po natin ng Diyos ng buhay. God is good. Punta ang Diyos dahil kung po tayo humihinga, salamat sa isang din proteksyon dahil ang Diyos ay mabuti sa lahat ng oras panahon sa buhay ko at sa buhay din ninyo. So huwag natin kakalimutan na lagi natin priority ang Diyos. Anong bagay na hadlang, anong bagay na mga pagsubok, huwag natin babaliwalain. Sabi nga sa mga oral, huwag natin hayaan na bago mabuhan ang ating mga ngipin, bago manalo ang ating mga mata, palagi natin anahan ng Diyos. Dahil sa araw na ito, ay pinapahayag natin ang kanyang kapahingahan. Salamat sa Panginoon sa kanyang proteksyon. Binigyan pa rin kami ng pagkakataon na magtrabaho na isang linggo pa. Salamat sa Diyos na siya talagang ating mahal sa ating puso, bago ang lahat ng bagay, bago ating mga mahal sa buhay. Ang una natin mahal, sabi nga sa Mark 12, 20-30, mahal mo ang Diyos sa buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong lakas. Salamat sa Panginoon. Ngayon na po, no, nasa pag-isip pa lang sa umaga, dapat magpasalamat. Sino pa po ang magpapahayag, magpapasalamat? Ay, sa word ni Mami Susan, palakpakan natin ang Diyos. Blessed morning po sa lahat. Nice ko lang po i-welcome yung aking aplikante na lilipat siya siguro next week. First week siguro December. Si Miss Carlin, Sis Carlin. Siya yung aalis na. Then, ni-welcome ko ulit kasi nung Sunday wala ako dito eh. Si Sis Nora Abaw. Welcome po kayo. Si Sis Carlin, sana po yung pagtatapos sa Panginoon kagabi, ituloy-tuloy na po yan. Dali natin si Jesus sa ating buhay kahit saan mo tayo pupunta. Malayo malayo ng lugar. Alalahan natin ng Diyos. Kasama natin. Lagi tayo sasamahan. Kung tayo ay lagi nagpapasama sa Diyos. No? Hallelujah po rin ng Panginoon. Then, yung topic kagabi na magpakasaya ka kasama ang Diyos. Kasama natin ang Panginoon. Amen. Yun po yung ating revelation kagabi. Salamat sa Diyos. At napakaganda ng revelasyon na tayo po daw magtanim ng kabutihan sa ating kapwa. Yung po yung inaani ko po ngayon. No? So, pray ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Talagang kung hindi ako naging mabuti sa aking kapwa, sa kapwa ko, wala na yung si Nora, wala si Sis Karen. So, salamat sa Diyos at nakabalik na rin ikaw sa Panginoon. Matagal na kita pinagpipray. So sa marami namin sigalot sa buhay nitong kaming dalawa nitong bahay na to. Pero purihin ng Diyos. Pag ikaw Kristyano ang nagtanim ka ng mabuti, purihin talaga ang dakila ang Diyos. Mawimil mo siya ulit. No, salamat sa Diyos sa kabutihan niya at patuloy niya akong ginamit. Lalo na po kahapon sa aming medical mission sa Bustos. At kapag kami akong doktora, purihin at pinupromote. Hallelujah, no? So maraming aplikant, maraming maraming pasyente. So nakatuka ko doon sa sugar test at blood pressure. Ang especially ang talaga hapon is libre check-up sa mata. So sabi nga ng doktor sa akin, Ma'am Susan, baka pwede tayo libre check-up sa ano niyo, sa church niyo. Sabi ko, iplano natin yan daw. Kasi yung loob ng Diyos, libre siya, libre ang check-up niya. Then, pag ang mata mo 300 o 200 lang, libre yung salamin. Kung magpapacheck up ka mismo, magpapagawa ka, 1-2 lang. Ganda ng sabi ko, ang ganda ng salamin mo, ang ganda ng talaga kung wala mo matang maging clear talaga. Sabi ko, tapos may anti-radiation siya. Sabi ko, siguro no, ayaw ko talaga sumabak hapon, ayaw ko talaga sa PKG po yan. Under po yan ni General Acorda.
then nasa PAOK siya ngayon, na Office of the President, Malacanang. So, sabi ko nga, salamat sa Diyos at patuloy na nakikita ko patuloy niya akong ginamit sa unbeliever at sa unbeliever at sa ating lahat. Sabi ko, talagang galak na galak ako. Sabi ko gano'n, iba yung naramdaman ko ngayon sa dati kong faith. So, nag-level up na ako, purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Pagkamat ang daming pagsubok, ang anak ko yung lalaki, si Daniel umuwi sa bahay, then may sigalot na naman sila mag-asawa. Pinagalitan ko siya ang gabi, umuwi ka. Then may mga anak ka. Ibubuntis pa yung asawa niya, sabi ko. Ayan ka ako, yung hindi nag-church. Papasok ng linggo. Pero purihin ang Panginoon sa kabila ng lahat. Kahit ang mga anak ko naging ganyan sila, pero nakikita ko pa rin yung kilos because sa aking paglilingkod sa Kanya. Hindi niya pinabayaan yung nasa paligid ko. Kahit na makita ko na maramdaman ko na yung anak ko na parang wala akong paghahanong dinadayan sa braso, parang wala akong halaga, para bang andito na ako sa Bulacan. Pag nagkaroon ko na ako dito, isang buwan, wala pang dumalaw. Hindi pa lahat dumalaw, pero puri ng Panginoon. Kasi nabuhay tayo kay Kristo, wala tayong iba na talaga ako ngayon. Nagre-reveal up na ako. Salamat sa Diyos, salamat purihin ng Diyos sa kanilang pagpapuri. Salamat. Amen. Sino ba po? Papahayag ng kadakilaan po ng Panginoon sa kanyang buhay. Ayun, sa buhay po niya nila. Palapag natin ang Diyos ng buhay. Ayun ba ang Panginoon? Kailangan ko kayo ihayag ang kabutihan ng Diyos kasi papasalamat po ako sa Panginoon kasi nung nakaraan linggo, si Tatay Romy sa hanap buhay ng anak ko, Jordan, at saka yung inipan niya. Kapatid ng kanyang partner, ilipat na kayo. Basta yun, talagang papasalamat ako sa Lord na dahil hindi ko natuloy yung scammer, yung ini-scam sila na may kakarga, wala nang ikakarga, naparating na sila sa dulo ng paligtaan, doon sa dulo ng bigaan, puri na ganyan. Kasi pag walang pinis na, wala na, ang bababa ng araw, sabi ko, puri ba nang talaga, kasama na doon ang panganan ko na ingatan na bayad dito sila na tao. Pero mo magbabayad siya, kuya, sa mga 20,000, tapos wala pang karga na yung lala mo. Puri ng kanyang talagang mabuti talagang kasi hindi tinutulog ng Diyos na magbayad sila, kuya, dyan silang partnership na ng business ng lalamog talagang nanon ang patiwat at kagawang ng Diyos. Bagamat wala pa sila sa kahit anong ba, hindi pa natin sila, ito pa sila narinig. Talagang mabuti po ang Diyos. Sa Diyos po ang kakuyan. Amen. Mabuti po talaga ang Panginoon. Mananalangin lang po tayong lahat. Sino pa po na magpapahayag po ng mabutihan ng Panginoon? Ayun sa buhay po ni Mama Dul, palapalan natin ang Diyos sa buhay. Amen. Sa mapagpalang umaga nga po sa atin lahat. Ako din po ay nais ko rin po magpasalamat na alam niyo po nung nakaraang araw, siguro po Lunes po yun, na habang po ako nagpa-plansa, alam niyo po parang pinaparanas ng Diyan sa aking buhay ang nahihilo, tapos naranasan ko po yung gusto ko ng sumuka. So, nasusuka na po ako. Pero alam niyo po, pinaisip sa akin ng Lord, mananang ka. Alam niyo po, pumasok agad ako sa banyo at nanalangin ako. Alam niyo po, habang nanalangin ako, alam niyo po, naranasan ko po yung unti-unting nawawala yung magandang pakiramdam ko sa aking buong katawan. Alam niyo po, napakabuti talaga ng Panginoon. Na kung wala po ang Panginoon, ano po tayo ngayon? Di ba po? Kaya alam niyo po, sa Diyos lang talaga magtitiwala na ang lahat ng mga nararanasan sa kanya po natin ilaga. Di ba po? Kaya alam niyo po, napakabuti po ng Panginoon. Maging sa buhay ng anak ko, na siyempre, pagkama po, siyempre, nandiyan po ang kaaway na hindi po talaga nagpapabaya na talagang lagi pong nililiglig ng anak ko. Pero alam niyo po, hindi siya mananalo sa panalangin ko. Kaya ang panalangin ko, taos puso kong nagtitiwala sa aking pilihan niyo na buhay. Kaya alam niyo po, sa kapangyarihan ng Panginoon, naranasan ko ang kapangyarihan ng Panginoon sa aking buhay. Kaya alam niyo po, mabuti talaga ang Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Mabuti talaga si Lord, mag-pray ka ng sino pa po? Ayun, sa buhay po ni Mama Nora, palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Mama Nora.
Good morning sa lahat. Amen. God is good all the time, no? Amen. Naiyak talaga ako. Dahil sa kabutihan ng Panginoon Amen. sa buhay ko. Dahil nakabalik na ako sa Kanya. Umpisa na naman ang mga pagsubok sa buhay ko. Sabi ko kay Lord kagabi na, Lord, huwag niyo po kong hayaan na hindi ko makayanan ang mga pagsubok na to. Dahil kagabi muntik na po ako ang halakma mga kailangan kagabi. Tinawagan ako ni Ma'am Susan kagabi. Pagkatapos namin mag-usap, doon na nilagnat na ako, nanginginig na lahat ng katawan ko. Hindi ko na maintindihan ang naramdaman ko kagabi. Kasi, umpisa na naman si Satanas na inatake na naman ako. Sa 2 years ba naman na nagtatrabaho ko sa construction, kahapon pa lang talaga ako napagalitan ng engineer. Dahil ko sumbong-sumbong sa inggit. Sabi ko sa sarili ko, Lord, bakit ngayon lang sila naiinggit sa akin na kung kailan ako bumalik sa iyo? Yun ang ano ko kahapon, umiiyak ako doon sa site namin. Dapat hindi nila ako kaingitan kasi po, yung trabaho ko lang makakila. Trabaho ko pag lalaki. Pag tuwing may pumapasok na doon na mga tagalabas, nakikita nila ko, babae yan, nagsisiptik yan, siya ang gumagawa, nag-aasintada po sa CR. Tapos, yung mga tubo, ako po yung nagkakabit. Pag lalaki po talaga ang trabaho ko, lalo na kapag nagpalabas po ako ng materialis, mga malaking drum yun. Yun ang ilalaglag ko dun sa butas. Sa 2 taon ko na ginagawa yan, kahapon pa talaga ako nagalitan ng engineer dahil isinumbong ako ng mga kasamahan namin. Siniraan ako. Tapos sabi ko dun sa boss namin, Boss, bakit? Bakit ngayon lang na naisipan nilang ipa-check ko po yung gawa ko. Isamantalang lahat na nila po, bali na i-turn over nila po dun sa Epic Homes na wala naman po akong mali na ginawa. Sabi ni boss, hindi, galit na galit si Engineer Gabi sa'yo kasi hindi ka na nagpapatsing. Hindi po boss, kasi nagpapatsing ako dati. Lahat na yan, na mga nakatayo na ng mga bahay, gawa ko po yan. Kasi sabi naman po ng engineer, Ate Nora, okay na yan. Kaya okay lang. Kaya wala na po ako, hindi na po ako nagpapatsing kasi okay naman yung gawa ko. Wala naman po reklamo. Yan lang ngayon na bumalik ako sa Panginoon. Yung mga kasamahan ko, galit na galit sa akin, naiinggit sa akin dahil sa awa po ng Panginoon, nakikita ko po yung kanyang mga tulong na sabi ko, Lord, nakayanan ko to dati na wala ako sa iyo. So ngayon, lalong makakaya ko to. Kahit gaano po kabigat sa trabaho ko, andyan ka, magiging magaan po ito para sa akin. Kasi nandyan ka eh. Meron po akong nasasandalan na makapangyari kang Diyos. Tapos po, nung hindi pa nagagalit sa akin yung engineer. Yung mga kasama namin, kasi iba-iba ang trabaho namin. Iba yung nagpapatayo ng bahay, tapos iba-iba kami ng trabaho. Tapos, sabi niya sa akin, ay doon sa kasama niya rin sinabi na, pakisabi kay Ate Nora ha, na wag siyang makikialam doon sa unit na ginagawa ko. Sabi nila, bakit? Ayoko. Kailangan may mga tauhan kasi ako na pwede kong ipatrabaho doon. Hindi nung sabi ko naman, bakit? Trabaho ko naman yun na, kahit kaninong unit yan, kahit sino pang nagpapatayo dyan na foreman, trabaho ko yun eh. Yan ang binigay sa akin ng trabaho, kaya kahit kaninong unit yan, pwede ba yan gawin? Pero kung ayaw niya, magsabi sa akin kasi ako naman, wala nang problema sa akin. Marami naman akong pwedeng gawin ng mga unit. Siya din pala ang nagsumbong ng si engineer na may mali daw ako dun sa ginawa kong CR. Sabi ko naman sa engineer na pwede natin tibagin yun. Pwede, at saka
ibalik ko kaagad para makita niyo, ma'am, na yung gawa ko po ay, walang mali. Sabi niya, sige, Ate Nora, okay na lang. Yan mga kapatid, sabi ko nga, Lord, hindi po ako magpapapit sa kanila kasi wala naman sila kasi Panginoon sa mga sarili nila. Puro na lang trabaho, wala naman silang panahon sa'yo. Kaya ako kasi, andito na ako ngayon sa'yo, Panginoon. Kaya huwag niyo po ako kayaan. Nababalik na naman sa dati kong buhay. Kaya talagang muntik na talaga ako mamatay kasi nanginginig na ako, hindi na ako makahinga. Sabi ko sa partner ko, sabi niya, huwag ka na lang kayo magtrabaho. Kasi hindi na talaga kayo, gusto ko matulog, hindi ako makatulog. Hindi ko na maintindihan yung naramdaman ko. Iba na talaga, sabi ko, Lord, kung mawala man ako ngayon, mamamatay man ako, masaya ako dahil nakabalik mo po ako sa inyo. Kung hindi man ako nakabalik ko, talaga ako. Ma-impyerno talaga ako. Pero, mga kapatid, pinasasalamatan ko talaga ang Panginoon dahil binuhay niya ako. Nakarating ako dito. Mga kapatid, pigitan niyo kung nakalakas sila. Nandito pa rin sa may lagnat pa rin ako sa loob. Pero sabi ko, Lord, nakayanin ko to. Dahil anak mo ako. Nandun yung mga protection na sa akin. Papunta dito kanina, nakasakay ako sa jet. Doon ako nananalangin talaga na, Lord. Tulungan niyo po ako na hindi na po ako makabalik dun sa dati kong buhay. Kasi nandito lang po ako sa inyo. Patuloy ko ito. Kaya maraming salamat. Amen. Tunay nga po na malalaman natin kung kanino po talaga tayo. Amen? Pag tayo nililiglig, syempre nasa Diyos tayo. Pero pag tayo nililiglig, makampi natin ng diablo. Kaya salamat sa Panginoon dahil sa araw-araw na pagsubok, may Diyos naman po na magpapalala sa atin. Sino pa po ang magpapasalamat po? Sino pa po? Ayun, sa buhay ni Daddy Ross. Palakpakan natin ang Diyos po. Si Lolo Ross. Si Lolo Ross. Parang araw ko sa ating lahat. Nais ko pong i-share na may pag-usap na naman ako kay Lord. Na tungkol po doon sa aking anak na panganay na magpupulis. 2 taon po siyang nakatenga. Dahil umapasa naman siya sa BMI, sa GDT. Hindi siya makarating na yuko. Iniluhod ko po kay Lord na sa kaarawan ko bukas, ibigay sa akin, yun lang ang magandang regalo ibigay niya sa akin. Advance na birthday. Ako ngayon makarating sa Euro exam na examination ng health. So, nagulat ako at hindi pa dito sa Pilipinas nanggaling yung balita na nakapasok ang anak ko. Ginulat po siya. Kaya, tita Sabet, napakahirap magpulis. Kaya, maipapakaya ko sa iyo, sinabi sa kaya, ang choice mo, 2 bakit. Ano yung bakit? Yung bakit, yung sarili mo paniniwala. At ang pangalawa, Panginoon. Kaya, magtiwala lang po tayo. Ang panalangin ay the best talaga. Dati, bibigyan ng Panginoon ang siya yung kumapit ka sa akin. Diyos po Panginoon. Ang pepray lang talaga yun. Ang tao, pepray lang buong puso, malinis, yung puso ay tutubunin niya ng Panginoon. Amen? Sino pa po? Yun, sa buhay po ng mga journalista, tumatakbo pa po sa Panginoon. Pagkalakimanan mo sa ating lahat ako nagbibigay sa Diyos ng buhay. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Patuloy na nagpapasalamat sa opportunity, pagkakataon. Yung sa napakabuti po pala talaga. Ang tayong lahat talaga napakapalad. Amen. Na kung saan tayo po ay nakakilala sa Diyos. At sa araw ng pamamahinga, nandito po tayo sa presence niya kasi po napakaraming tao sa labas na hindi nila naunawaan ng ating nararanasan, nararamdaman sa mga pagtayo po nandito sa loob ng church. Ako po ay nagpapasalamat kasi po, tinan niyo po nung lahat wala ko po ako sa Diyos.
Dati po, akala ko talaga dati ang pagpili, ang pagpunta sa Diyos ay tapon oras, sayang oras. Ang pagpupo, akala ko po ay sayang lahat ang mga oras. Pero alam niyo po talaga, nung ako'y nakakilala sa Panginoon, napakabuti niya kasi po, tingnan niyo, walang mayaman. Diba? Kasi ang tao nakatingin po talaga sa salapi yan eh. Sa salapi, kung mayroon ka ng kotse, marami ka ng mga sasakyan bahay na maganda. Pero kahit po pala nasa Diyos, yung kapayapaan, at yung mga, tingnan niyo po, yung ating mga katawang lupa, napakaganda. Amen. Ayaw po nalagay, kaya tayo pag inahalubilo sa kanila, tayo ang lulusog, ang pipresh. Kasi tingnan niyo po, diba sabi sa mga nangaral, tayo po ng mga, yung po mga matitigas yung mukha, at yung po mga, pag nagbasa tayo ng salita ng Diyos, mapabago po ating ano, di ba po, sabi rin yung sagot ng Naaman, di ba po, sabi po doon kay Naaman na sinaawan nga po ay may mga sugat, at kung siya po ay naligo, siya po ay naging bata. Amen, at saan, tayo talaga po talaga nandito, napakapalad. Amen. Tingnan niyo kung bakit tayo napakapalad. Nakakapagbasa tayo ng Bible, napapag-bulay-bulay natin ang salita ng Diyos. Hindi tayo napapagod. Amen. Sabi ko, galing-galing talaga ni Lord. Kasi pag nakaupo ako, sabi ko, napakabuti ng Panginoon kasi isa tayo. Hindi sabi ng pastor, napakadaming tao sa mundo. Pero isa tayo sa napiling niya. Kaya napakapalad natin. Salamat Amen. sa Panginoon sa isang libong kagalingan, sa isang libong pagpapala, mga himala at kagalingan. At sa kanya po lahat talaga ang kapangyarihan. Amen. Grabe no, yung mga matitigas ng mukha. Pero salamat sa Panginoon dahil hindi mo ganun. Mamalanggot po yan. Amen. Muli niya po na mabuti po ang Diyos sa ating mga buhay dahil hinahayaan niya tayo gumaling, hinahayaan niya tayo magpala, hinahayaan niya po tayo maging masaya. Amen. Sa kapila ng ating po mga alalahanin, sa kabila ng mga problema, pagsubok, tingnan, pagpupunta talaga tayo ng church, nakakalimutan natin eh, no? Nakakalimutan. Kaya dapat talaga, lagi tayo pumupunta ng church para yung lahat ng bigat natin sa labas, ibigay natin sa Panginoon. Para paglabas natin, na kay Jesus na. At yun lang po, ang ating pong pagpapasalamat sa mga hindi po nakapagpasalamat, ihanda niyo po yan sa susunod na linggo. Amen. Ihanda na po na sa susunod linggo, at huwag po kayong maiyang magpasalamat sa Lord. Dahil alam niyo, pag nahiya kayo, hindi kayo gagawin muli ng Panginoon ng kabutihan. Kaya pag tayo ay papasalamat sa Panginoon, palagi niya tayong gagawa ng kabutihan.